Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Denarius of Grace. Ang subtitle natin is Serving Without Entitlement. Ano ba ang ibig ipahiwatig ng salita ng Diyos base sa Mateo 20 na ating binasa? So I will just highlight some of the verses na nagsasabi diyang sa verse 1, the kingdom of heaven daw is like this. No? Laging pag gumamit ang Panginoon ng parable, sinasabi niyang sa kaharian ng Diyos ay ganito. So, naggumagamit siya ng kwento para isalarawan ang isang katotohanan na gusto niyang iparating sa ating lahat o sa kanyang kausap. So, for the kingdom of heaven is like a master who went out early in the morning to hire laborers. So, may master lumabas para humanap ng mga manggagawa sa kanyang ubasan. Sa verse 3, and going out about the 3rd hour, kasi iba-ibang oras siya lumabas, the 6th, the 9th, and the 11th hour, he did the same. Ito yung 9 a.m. till noon, 3 p.m. and 5 p.m. So, 4 na beses sa isang araw, lumabas yung master. And in verse 9, sabi ron, and when those hired about the 11th hour came, yung pinakahuli niyang pinagtrabaho ay tumanggap ng isang denaryo. Each of them received 1 dinar. Now, when the first came, yung pinakaunang nagtrabaho, ano yung pinakamahabang oras ng tinrabaho? Yung alas 9, di ba? Yung alas 9, kasi papatak na 8 hours siyang nagtrabaho. Nakita natin, pantay yung binayad, isang denaryo din. Yung mula sa pinakamagang nagtrabaho hanggang sa pinakahuling nagtrabaho, isang denaryo ang ibinayad nitong master. Okay? So, nung verse 12, sabi diyan, these last work only 1 hour. Lumapit ang mga nagtrabaho na pinakauna at nagreklamo sa Panginoon. Sabi niya, bakit naman pinagpare-pareho mo kami ng bayad samantalang mas matagal kaming nagtrabaho at inendure namin yung init ng araw sa buong araw. But in verse 13, nakikita natin, sumagot yung master. At sabi niya, friend, I am doing you no wrong. Wala akong ginagawang masama sa iyo. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? Sabi sa Tagalog, hindi kita dinadaya, kaibigan. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung bayaran ko ang nahuli ng tulad sa ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba yung naiinggit dahil ako yung nagmagandang loob sa iba? Yan po yung mga selected verses na ating papasadahan ngayon. Makikita natin na yung master goes out repeatedly. Masipag yung master, no? Maghanap ng mga workers. Talagang consistent yung kanyang paglabas. Consistent yung paghanap niya ng laborers, no? The same time, yung denaryo ay para sa lahat. Regardless of hours work, kung ilang oras sila nagtrabaho, lahat they receive full reward. Pare-pareha sila. Dahil yun naman ang pinangako niya, magtrabaho ka sa akin at babayaran kita ng isang denaryo. Tama po ba? Pantay po ba ang may-ari o meron siyang kinikilingan? Hindi po ba't makatarungan lamang yung kanyang ibinigay? Bakit? Ang usapan, isang denaryo sa pagtatrabaho mo sa akin sa isang araw. Amen. Kung kaya nga siya pumayag, kaya sila pumayag eh. Ang hindi nila walang issue doon eh. Pero nagkaroon ng issue, nagkaroon ng problema nung makita nila na yung pinakahuling nagtrabaho, parehas din ang bayad ay binigay katulad sa kanila. Parang sa tingin nila, teka lang, may injustice dito. Teka lang, parang may favoritism dito. No? Nagreklamo sila. Why? Because they feel sila ay dinaya. They feel cheated, unfairly treated, hindi sila tinrato ng tama, or somehow, mga entitled. Kala nyo ngayon lang may entitled, noon pa man, meron ng mga entitled Christian. Kasi dito pa lang sa parable, di ba? Dito pa lang sa kwento eh. And they think they are more deserving than the others.
So, ang response ng master, una, siya ay hindi nandaya. Pangalawa, ibinigay niya kung ano ang nararapat, katulad ng kanilang napag-usapan. Pangatlo, hindi ba siya pwedeng magbigay base sa kanyang kagustuhan at hindi base sa tinrabaho ng mga manggagawa? Ang issue dito is not the work issue, pero makikita natin that there is a heart issue. Amen. Walang problema sa master. He gave kung ano yung kanyang ipinangako. Naging totoo siya, naging tapat siya sa kanyang ipinangako. Ibinigay niya ang tamang kabayaran sa kanilang paghahanap buhay. Pero nagkaroon ng problema doon sa mga manggagawa. Ano ang ibig sabihin nito sa panahon natin? Ang denaryo ay it represents hindi po payment, hindi po ito reward, but it is the grace of God. This parable is all about the generosity of God's grace. Yung sukdulan sa ganang biyaya ng Diyos para sa lahat ng tao. Kung ang denaryo ay nagpapakilala ng biyaya ng Diyos, bakit kailangang magtrabaho? Hindi ba't libre ang biyaya? Amen? Isn't grace for free? Yes, it's free. In Ephesians 2:8-9, sinasabi dyan, "For by grace you have been saved through faith, not as a result of works." So, if grace is free at ang pinapakita rito na representation ng denaryo ay ang biyaya ng Diyos, bakit ganito ang pagkakakwento? Mga kapatid, hindi po na lahat ng kwento ay kailangan literal natin literal natin kinukuha. Kailangan naiintindihan natin yung context ng kwento o ng salita ng Diyos para maging tama po ang ating pagkaintindi o ang ating interpretasyon. Okay? This is not a reward na tinutukoy na, di ba sabi ng Bible, may reward ang mga, yes, totoo yun. Pero it focuses on the grace of God. The work is a story device. Ginamit lang niya yung pagtatrabaho para ilathala o ipakita sa atin sa pamamagitan ng kwento kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi po ito formula ng salvation. Nagkakaintindihan po tayo? Kasi magkakaroon ng contrast sa Word of God. Hindi pwedeng magkaroon ng banggaan ng salita ng Diyos. It is confirming to each other. Okay? So, kailangan lang, kasi pagka ang intindi mo, bakit ganun? Parang hindi makatarungan yung nangyari dito. No. Kasi it talks about the grace of God. And the grace of God is for everybody. Ito ay pantay-pantay. Pagdating sa biyaya ng Diyos, pantay-pantay tayo. Yung biyayang tinanggap mo is the same biyaya na meron ako. Yung biyayang meron si Pablo noon is the same biyaya na meron din tayo. Pantay ang pagbibigay ng Diyos ng biyaya. At hindi ito dahil tinatrabaho natin. Tingnan nyo, bakit pantay, bakit isang denaryo para sa lahat? Kasi nga, biyaya yun eh. Yung isa mas maraming tinrabaho. Kung hindi biyaya ang ibig sabihin ng denaryo, edi dapat mas marami yung binaya doon sa nagtrabaho mas mahaba. Kaysa sa doon sa isang oras lang na nagtrabaho. Tingnan nyo po to, pagdating sa biyaya ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Whether nauna ka, o nasa gitna ka, o nahuhuli ka. Sa biyaya ng Diyos, lahat ay pantay-pantay. Yung pagresponde ng mga laborers, yung the workers respond, ay pagpapatunay ng kanilang they do not earn it. Hindi ito kabayaran sa kanilang pagtatrabaho. Ito ay pagpapakita na pag nagresponde ka sa Panginoon, susuklian niya yan ng biyaya ng Diyos. Libre. In Titus 3:5, He saved us not because of works done, but by us, but according to His mercy. Kaya nga sabi niya, wala ba akong karapatan na ibigay ko ang biyaya kung saan ko ibigin, di ba? Sabi niya, nagagalit ka ba dahil naging mabuti rin ako sa iba? The parable breaks the human system of earning. Ipinapakita nito yung sistema ng kaisipan natin bilang tao. If God followed human fairness, yung sa atin, di ba? Pagka mas mahabang oras ka nagtrabaho, mas
laki sahod mo, 'di ba? 'Di ba? Mas may overtime pa pag nag-exceed ka. Hindi ito 'yon. Hindi ito yung tinutukoy dito ng kwento. Sa pananaw ng tao, long servers get more. Yung mas maraming tinrabaho, mas maraming nakukuha. At yung mga latecomers, pagdating sa inano ko lang sa trabaho, pag latecomer, nagkakaroon sila ng kaltas. Tama po ba? Tama po. Yun yung human approach. Pero pagdating sa Panginoon, grace is not a wage. It is a gift. Kaya yung biyaya ni Lord, hindi natin siya pinagtatrabahuan. No? Na yung pagsunod natin is just a result of God's grace. Hindi ito nanggagaling sa lakas natin, sa husay natin, sa desisyon natin. Ito ay biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi siya pinagtinatrabaho para tayo ay i-bless. Kaya tayo naglilingkod, hindi para matanggap natin yung reward, kundi naglilingkod tayo dahil tayo ay biniyayaan ng Diyos. I-response na lang yon. Amen? Amen? Grace is not a wage, hindi siya sahod. Kaya kailangan ma-break sa thinking natin as workers, even in a church setting, ministry setting, yung seniority. Kasi iba ang paraan ng Diyos. Isaiah 55:8-9. His ways and His thoughts are different from us. No? Higit na dakila, higit na malakas at makapangyarihan ang kaisipan at pamamaraan ng Panginoon. Kaya pagdating sa kingdom, pagdating sa ministry, pagdating sa spirituality, hindi po natin pwedeng i-adapt ang human knowledge. Kailangan yung wisdom na nanggagaling sa Lord. Amen? Acts 10:34, sabi dyan, God shows no partiality. Kasi parang ini-imply nitong naunang laborer na, teka lang, may favoritism ka ata. Kaya pinaalalahanan siya ng Panginoon, hindi ba't ang usapan natin ay bibigyan kita ng isang denaryo sa pagtatrabaho mo? Ano ngayon sa iyo kung ibigay ko rin ng isang denaryo sa nahuling nagtrabaho? Ang mahalaga, parehas kayong nagresponde. Kaya parehas kayo ng matatanggap. Amen. Tayong lahat na nandito, nag-respond tayo sa pagkatawag ng Panginoon. Whether may nauna o nahuli, pero iisa ang tatanggapin nating biyaya ng Panginoon. The parable exposes entitled leadership. In Romans 12:3, sinabi dyan ni Paul, do not think of yourself more highly than you ought. Huwag daw nating tingnan ang ating sarili nakakataas o nakahihigit sa ating kapwa. Kasi para sa kanya, teka lang, kami nagtiis sa init ng araw, tapos parehas kami ng tatanggapin. Ayaw ni Lord ng entitled leadership. Entitled, yung may... Ang hirap niya sa Tagalog pero nung sinerge ko, may karapatan. Pagkiklaim ng iyong tingin mo ng nararapat sa iyo. Yan. Pagkiklaim ng nararapat sa iyo. So, kung ang denaryo na tinutukoy dito is equal to grace for all, biyaya para sa lahat. Ibig sabihin lang, tinanggap natin ng equal ang forgiveness, ang acceptance, at lalong-lalo na ang kaligtasan mula sa Diyos. In Romans 10:12, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Tignan nyo, wala talagang pinipili si Lord. Wala siyang favoritism. Sabi niya, ibinibigay niya ang kanyang kayamanan sa lahat ng pagtitiwala sa Kanya. Gusto ko lang po itong para mas maintindihan po natin, yung biyaya ng Panginoon, kung paanong ang biyaya ng Diyos ay umabot sa ating mga hentil. Okay? Kasi originally, ang Jew people, ang chosen nation, sila ang may karapatan, o sila yung may relasyon sa ating Panginoon, at hindi ang mga Gentile. Kaya nga may tinatawag na may barrier, no? Hindi lang sa nationality o sa kulay, kundi maging sa faith, sa spirituality. Kaya nga iba, pagka noon sa Bible times, di ba, ang taas ng mga Hudyo, kaya pag nakita sila ng Samaritano, nakita sila ng mga hintil na lahi, ay, hindi nila kinakausap. Bakit? Kasi, sila, entitled sila .
No? Dahil sila yung, teka lang, kami ang bayang pinili, kayo hindi. Di ba? Pero, tingnan nyo kung paano ang biyaya ng Diyos ay nagtrabaho sa buhay natin. Yung grace to the Gentiles is a beautiful picture of God's generosity. Nakita nyo po, salvation reached the Gentiles by grace alone. Naabot yung kaligtasan, ibinuksan at ibinahagi rin sa mga hintil, sa lahi natin na hindi Hudyo. Tayo tinatawag na mga hintil. So, dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa saganang biyaya ng Diyos, hindi lamang ang mga Hudyo ang bayang pinili ng Panginoon, kundi binuksan niya ito para sa lahat na ng tao. The Jews were God's chosen people, yes, but God opened salvation to the Gentiles. Not because we earned it. Hindi dahil karapat-dapat tayong iligtas, but because of God's grace. In Romans 11:17, itinutukoy dyan, basahin niyo po yung buong context na yan, at ang tukoy dyan ay hindi na lamang para sa mga Hudyo ang kaligtasan at binuksan niya ito para sa mga hintil. Hinalintulad niya ito sa isang puno ng mga sanga nito, original na sanga ay ang mga hintil. But because of their stubbornness and because of their rebellion, kinat ng Lord yung sanga na yon at tayong mga hentil na hindi bahagi ng puno na iyon, tayo yung mga sanga na iniumpong doon sa puno. We were grafted. Grafted. Idinugtong tayo. Idinugtong tayo doon sa puno para maranasan din natin yung saganang biyaya at kaligtasan ng ating Panginoon. Tinatawag tayo na we were grafted in, meaning hindi tayo natural branches, pero isinama tayo dahil sa awa ng ating Panginoon. Yan ang biyaya ng Diyos sa ating lahat. Gusto kong maging foundation natin ito when it comes to God's grace. Pagdating sa biyaya ng Panginoon, ganito kasagana ang biyaya ng Diyos dahil tayo mismo ang produkto. Tayo mismo ang nakaka-enjoy ng biyaya na iyon ng ating Panginoon. Kaya nga, in Acts 13:46, may mga verses dyan na sinabi na nagpapatunay ng kaligtasan ay dumating sa atin dahil lumawak ang biyaya ng Diyos. In Ephesians 3:6, sinabi rin dyan, the Gentiles are fellow heirs. Dahil sa biyaya ng Panginoon, isinama tayong tagapagmana. Hello? Hindi talaga wala tayong karapatang maging anak ng Diyos. Pero dahil sa biyaya, iniugpong tayo, binigyan tayong karapatang maging anak ng Diyos. At the same time, we inherit yung karapatan ng tunay na anak ay the same karapatan na meron tayo pagdating sa Panginoon. Kasagana yung biyaya ng Diyos na hindi tayo dapat makareceive nun. Pero dahil sa grace na yon, pinaging dapat tayo ng Panginoon. Binuksan niya yung daan para maranasan natin siya at maranasan natin ang saganang biyaya ng ating Panginoon. We became full heirs, tagapagmana, dahil sa biyaya, hindi sa background o hindi dahil sa religious status natin. And we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as sila, yung mga Hudyo, kung paano sila iniligtas, tayo rin, in Acts 15:11. So, parehong biyaya, parehong daan, parehong pagtrato sa atin na mga hentil. Salamat sa biyaya ng Diyos. Umabot sa atin ang kaligtasan. Amen? So, balik tayo doon sa kwento natin. Kung ilagay natin yung sarili natin na tayo yung worker na kinuha ng master na magtrabaho. Ilagay natin yung sarili natin doon sa worker na nagreklamo. Kung yung biyaya, tayo mismo ang nag-benefit sa biyaya ng Panginoon. But why do we struggle when God gives grace to others? Parang ganito lang yan eh. Ang tagal mo sa ministry, sabihin na natin by God's grace, nakapagpatuloy ka sa ministry. Tapos may bagong dumarating, naglilingkod. At nakita mo, bakit siya ang bilis ng promotion? Bakit siya ang bilis ng paglago? Bakit siya ang daming blessing agad? Ako, tagal ko na sa ministry, dito pa rin ako. Yun yung sinasabi rito eh. Now, if that happened, kung nangyayari yan sa kaibuturan ng iyong kaisipan, kapag nagkakaroon kayo ng ganito kaisipan, gusto ko kayong dalhin doon sa biyaya ng Panginoon. Naalalahanin natin
Sa pantay-pantay ang biyayang tinanggap natin. At tayo nagbenepisyo ng biyaya na yon. Kaya hindi natin dapat ikagalit o ikasama ng loob kung yung biyaya ng Diyos ay nagiging evidence sa isang kapatid. Pagka nakita natin umuunlad, pag nakita natin pinopromote siya, pag nakita natin pinapayaman siya ni Lord, masaya tayo para sa Kanya. Amen po ba? Hindi natin tatanungin si Lord, Lord, bakit ganon? Mas marami akong pawis at mahabang, mas maraming sakit ng paa inabot ko sa tao na yan, pero bakit mas blessed siya? Here is the heart piercing truth. We love grace when we receive it, but sometimes we resist grace when others receive it. Gusto natin tayo binibiyayaan ni Lord, pero teka lang, pag tumingin ng isang mata mo doon, bakit siya? There is only one hero. Isa lang po ang ating master. I want you to see yourself that we are, as a beggars. Tayo ay mga, alam mo yung mga namamalimos lamang. At nung binigyan tayo ng master, inanuhan tayo, o binigyan tayo. We are saying beggars, showing other beggars where the bread is. Parang sabi natin, uy, doon may ayuda, punta kayo doon. Biniyaan ka lang eh. Punta kayo doon. We are late workers invited to celebrate when others join the vineyard. Tayo yung latecomers. Hindi tayo yung first-timer. Hindi tayo yun. Kasi yung mga Hudyo yung original eh. Tayo yung latecomers. And take note, the same yung biyaya niya doon sa mga original, yun din ang binibigay niya sa ating lahat. Kaya hindi tayo dapat nagagalit o nalulungkot o nagtatanong sa Diyos kapag bakit siya? Ano leadership lesson natin from this parable? Leaders must embrace God's value system. Iba ang pagpapahalaga ng Panginoon. Why? The world values merit. Babayaran ka base sa husay galing mo. But God values humility. Luke 14:11, for everyone who exalts himself will be humble. Ang pinapahalagaan ni Lord, sabi mo sa katabi mo, kababaang loob. Kasi entitlement yun. Teka lang, bakit para kami nang tinanggap? Questionin mo yung may-ari. Diba? Parang sino yung mga business owner dito? Siguro meron kayo pinapasahod na 1,000 a day, may pinapasahod kayo na 500 a day. Yung 500 a day, may karapatan ba siyang magtanong sa inyo, bakit siya 1,000, ako 500 lang? Meron ba siyang karapatan na magtanong? Diba? Kasi preference ng may-ari yun eh. Leaders must resist comparison. 2 Corinthians 10:12, when they compare themselves with one another, they are not wise. Huwag tayong mangumpara. Huwag tayong magtimbang. Teka lang, mas marami akong hirap dun You are blessed. Bakit? Ikaw yung nag-respond dun sa kay pangangailangan eh. Ikaw ang pagpapalain ni Lord, hindi sila. Tingin natin, lugi tayo pag tayo palagi. Pero ang totoo, you are blessed. Bakit? Nakikita ni Lord yung ginagawa mo eh. At mas masaya sana yan kung gagawin mo nang walang reklamo. Tama ba, mga kabataan? Kaya lang naman bumibigat ang isang bagay kasi nga, Amen? Leaders celebrate God's generosity. Yes, masaya tayo pag pinagtatagumpay ang kapatid at hindi tayo naiinggit. Amen po ba? Yung sinasabi nilang pag-inggit, pikit sa mga unbeliever yon. Sabihin mo sa LJM, walang ganon. Amen. Masaya tayo sa tagumpay ng isa't isa. Amen. Amen. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Sa mundo daw ngayon, mapapansin nyo, madali raw makahanap ng kaibigan. Kaibigan sa mga panahong nasa baba ka. They will love to be your friend. Pero, once na nakaangat ka na, mahihirapan na silang maging kaibigan mo. Because they cannot stand watching you prosper in life. Sa mundo, sabi mo, hindi dito. We rejoice kapag ka na may ginagawa si Lord maganda sa isang kapatid. Amen? If God blesses others, it's not a loss to us. Hindi na babawasan yung pagpapalang para sa atin. Kasi mayaman ang Diyos natin. Amen? Yung pagpapalang meron siya, may nakalaan din para sa'yo.
Amen? Hindi mababawasan yun. Baka tingin natin, naku, sobrang na yung blessing doon na, baka yung akin na umuunti na. Hindi ganun yun. Amen? Leaders serve without entitlement. Si Jesus nga mismo, di ba? He served without entitlement. Luke 17:10, when you have done all, say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Wow. When you have done all, say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Kapag nagawa daw natin yung pinagagawa ng Panginoon, sabihin natin, tayo'y mga alipin lamang at ginawa lamang natin kung ano ang nararapat. Amen. Amen. So, walang bilangan ng trabaho. Sige, ngitian mo yung katabi mo. Wag tayo magbibilangan. Ha? Wag tayo magbibilangan. Okay. What it means for us today, we need to have a personal check sa ating mga sarili. Katulad ng ginagawa ni David, no? Kapag pinagpapasiyasan siya ng kanyang puso sa awit 139 verse 23 to 24. As tanong natin sarili natin sa harap ni Lord na, Lord, nagko-compare po ba ako? O Lord, do I feel more deserving than others? Diba? Kasi nagbo-boost ng ego and pride po yung entitlement. So, do I get bothered when God blesses others? Naiirita ba ako pagka binibless mo yung iba? Diba? Pa-heart check tayo kay Lord. Next, we celebrate, we don't compete. Amen? Nagse-celebrate tayo, hindi tayo nakikipagtagisan. Kasi iisa tayo. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Amen po ba? Amen. Serve without counting. Maglingkod ng hindi nagbibilang. Diba? Sabi ng Bible sa atin, whatever you do, do it heartily as for the Lord. Amen po ba? So, we stop counting by hours, by sacrifices, or by position. Teka, hindi naman ako ministryan dito, ba't ako lagi nauutusan? Dapat yun eh. Diba? Hindi, alam mo yun, ang sarap ng ganong katrabaho, kasama sa paglilingkod, no, na may kusa. Kasi alam natin na hindi tayo sa tao gumagawa, kundi sa Panginoon. We serve because of grace. Amen po ba? And last but not the least, it's the Master's reward. Bakit? Pag nakita ni Lord what you do in secret, in Matthew 6:4, sabi niya, He will reward us. Whatever we do, na-acknowledge ba tayo o hindi? Kasi minsan talaga hindi ma-acknowledge, no? Okay lang, kasi hindi naman acknowledgement ng tao ang ating hinahanap. Ang hinahanap natin ay acknowledgement ng ating Panginoon. So to close this call, the call today is lay down comparison. Okay? Reject entitlement. Bilang tao, ipapaisip sa'yo ng kalaban yan. Yes, normal. Maiisip mo yan, pero you have to reject it. Amen? You have to reject it. Next, we embrace grace. Yakapin natin ang biyaya. Kung paano gusto natin itong maranasan sa buhay natin, masaya rin tayong maranasan to ng iba. Amen? Kaya, we celebrate God's generosity. Masaya tayo. Masaya tayo kapag ibang ministry nagka-prosper, kapag ibang church lumalaki, lumalago. Masaya tayo kapag isang Bible study nag-grow. Amen? Amen? Even if hindi tayo kaparte noon, masaya tayo para sa body of Christ. And last but not the least, serve with gladness again. Kapag masaya kang naglilingkod, hindi ka magkukumpara. Amen? Pag masaya kang naglilingkod, hindi ka magbibilang. Amen. Amen. Because in the kingdom, sa totoo lang, ang greatest reward natin is not the denarius, yung 1 denar na binabayad. No? It's not the grace, but the greatest reward is the Master Himself. For now, yun po muna ang ating the parable of the laborers in the vineyard.